Hello again. Magandang umaga po sa inyong lahat at naririto na naman tayo. At sama-sama na naman nating pag-aaralan, pakikinggan, babasahin ang salita ng Panginoon. Kamusta na po kayo ngayon? Nako, palagay ko marami po sa atin ang magsasabing ito, init na, bagot na, bagot na. Alam niyo po kahit na ano pa ang ating sitwasyon, marami pa rin tayong dahilan upang tayo magsaya at magpuri sa Panginoon. Unang-una, dahil ang ating Diyos ay tapat at laging nakaantabay sa atin. Kaya sa araw na ito, gusto ko po kayong anyayahan na ihanda ang ating mga puso, ihanda na ang ating mga Bible, maging ang ating mga notebook para pagte-take notes. At bago natin gawin yan muli, gusto ko po nga ipaalala sa inyo kung kayo po ay may mga prayer requests, huwag po ninyong kalilimutan. Ilagay po dito sa ating, i-click nyo po yung bit.ly natin, bit.ly/victorylp prayer. At I give you the assurance ang inyo pong mga request ay atin pong ipinapanalangin. At ganun din po, patuloy po akong namamanik sa inyo kung kayo po'y patuloy na hinihipon ng Panginoon at kinakausap ng Panginoon na magbahagi ng inyong mga kaloob para po sa ating mga tinutulungang ospital, mga tinutulungang mga frontliners. Ako po'y namamanik sa inyo na buksan yung patuloy ang inyong mga puso at tayo po ay magbigay ng anumang kakayanan natin upang sila po ay ating mapagpala. Alam nyo, isang malaki pong pagpapala ang mga ito sa atin. Sa katunayan, ngayon po ay nakapagbigay po tayo ng 50 piraso sa Perpetual Health Hospital, maging nakapagbigay po tayo sa may isa pa LPGH, Las Piñas General Hospital, at meron din po tayong isa pang inaay na parang maliit na ospital sa may munisipyo, nalimutan ko lang yung pangalan, sorry, at tayo po magbibigay din doon. Ganun din po yung ating pong mga singles ay patuloy po na nagbigay din ng kanilang kaloob sa tag dito, doon po sa mga ni-reach out po nila dati na mga tricycle drivers, at meron pong lumiham sa atin sa Las Piñas na kanila pong na-reach out at humingi po ng kanilang tulong. At through our singles ministry, sila po ay inabot at kung ano po ang kanilang nakayanan din, sila po ay pinagpala. Actually, this is outside the church na po. And at the same time, yung pong gusto ko ring i-shout out at pasalamatan sa Diyos, yung pong Dine and Cup na pinangunguna at pag-aari po nila Ryan and Sofia Puod. Sila po ay nagbigay naman ng tulong doon sa mga frontliners, especially mga nagbabantay po sa mga checkpoints. At pinagpala po nila at binigyan ng napakalamig na mga milk tea at kung ano-ano pang mga inumin. So yan po ang kasalukuyang ginagawa natin as a church and as an individual. At naniniwala po ako na anuman po ang inyong ibigay na pagpapala, ito'y ibabalik sa inyo ng Panginoon. Okay, now bago po ako magtuloy ay gusto ko munang ibigay ang isang tanong na hopefully ay masagot po ninyo at mabigyan po ninyo ng tugon. At ang ating pong tanong ngayong umagang ito is, what have you learned during this quarantine? Okay, ano po ba ang inyong natutunan na sa loob ng napakaraming linggong ito na atin pong na tayo po ay naka-quarantine, itong COVID na ito. Ano ba ang ating mga natutunan sa mga panahong ito? At alam ko na maraming bagay po ang itinuro sa inyo ng Panginoon. Pero bago po ako tumuloy dyan, gusto ko munang uling tawagin yung aking panauhin ngayong umagang ito. Excited na po ito at napakalayo pa po ng pinanggalingan nito, nakikita nyo na sa salamin. Okay, alright. Tadaan! Ayan, kasama ko po ngayon si Spider-Man. Spider-Man, bati ka muna sa kanila. Salita ka, Spider-Man. Pwede magsalita. Hello, everyone. Say. Hello. Tanggalin natin. Para daw, tanggal natin. Tanggal daw muna, babati siya. Okay, bati. Hi, people. Alright. Good morning, everyone. Alam nyo, kasama ko po lagi ito eh. Magpe-pray muna si Spider-Man. Magpe-pray ngayon si Spider-Man para sa mga tao. Spider-Man, pray ka muna. Dali. Pray mo sila.
Lord, thank you that the verse will be gone to other people Yes, Lord. and the kids will have food Yes. and people will be protected by the virus, Yes. protecting by covered by the blood of Jesus. This is amen. Amen! Woohoo! Thank you, Spider-Man. O, say bye-bye na. Bye! Alright, alright. Naintindihan. Sana ho, naintindihan ninyo yung pinanalangin ni Spider-Man. Ha? Kita niyo naman si Spider-Man, hindi lang ho siya basta web ng web, kundi ho, siya ho ay marunong din mag-pray. Siyempre, kanino pa ba naman magmamana? Wala namang ibang pagmamanahan yun. Kundi kay Mamsi. Alright, praise God. So going back again to sa question natin, ano ang inyong natutunan dito sa quarantine na ito sa loob po ng ilang linggo na tayo po ay nananatili sa tahanan. At atin pong pagpapatuloy din ngayon yung ating tinatalakay tungkol po sa kagalakan, yung joy na sinasabi po natin, which is a bit different from happiness. Ang happiness po ay usually superficial and normally dictated by the surroundings. At pag nawala ng dapat na sanhi ng ating ikasisiya, nawawala na rin po ang ating kasiyahan. Pero iba ang kagalakan sa kasiyahan. Ang kagalakan po ay nagmumula sa kaibuturan ng ating puso at ang Diyos ang naglalagay nito. Sabi natin, ang kagalakan ho ay dalawang aspeto, isang nararamdaman, it's a feeling, and it is an action. At wala na po kung time na balikan ang mga bagay na yon. So let me just start by reading the passage in 1 Peter chapter 1, starting in verse 6 hanggang verse 9. Mahaba pero bibigyan pansin natin lamang dito, probably mga ilang talata lang. At ganito po ang sinasabi, samahan po ninyo ako sa pagbasa. Verse 6. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you've been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Verse 8. Though you have not seen him, you love him. Though you do not now see him, you believe in him and rejoice with joy that is inexpressible and filled with glory. Now, obtaining the outcome of your faith, the salvation of your soul. Now, actually, I'm reading from the ESV. Yun po yung ating binasa dito kanina. At alam nyo, gaya ng sinabi ko nung nakaraan na ang kagalakan po, it is actually a choice when it comes to an action. It is a choice. Maraming bagay ang pwedeng magnakaw o mag-alis ng kagalakang ito sa atin, At alam kong every one of you ay makaka-relate with that, na maraming bagay ang ginagawa ng kaaway para tanggalin ang ating kagalakan. Bakit? Kasi alam ng kaaway na ang kagalakan yan ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. It empowers us. Binibigyan ng kapangyarihan nito na manating matatag at mapagtagumpayan ang anumang mga bagay na ating hinaharap. Now, noong pong ako ay nasa college, nung nasa PUP pa po ako, I still remember na nung ako po'y bahagi pa ng track and field team, and from time, almost every practice namin, our coach would normally remind us, always remember this, sabi ng coach namin, always look at the finish line. Sabi niya, you focus your eyes on the finish line. Hindi doon sa katabi mo, hindi doon sa tinatakbuhan mo, hindi sa mga nanonood sa'yo, kundi sa finish line. Now, nung una, hindi ko maintindihan kung bakit. Until such time that I realized the reason why my coach would tell us to focus our attention, our eyes, and fix our eyes on the finish line is because he wanted us to have that goal in our minds. Gusto niya na ang maging goal namin sa aming isipan ay marating namin sa pinakamabilis na paraan o pinakamabilis na oras, yung finish line. And so, I also believe with all my heart that it has something to do, spiritually speaking. May mga bagay din po tayong dapat na o pwedeng matutunan sa aspetong iyon. Na I would say this, that joy comes when you see what lies ahead
than what stands now. Ang kagalakan po ay dumarating kapag ating nakikita kung ano yung nasa harapan natin, what lies ahead, ano yung parating, sa halip na ang tignan natin ay yung mga nangyayari sa pangkasalukuyan. Alam nyo, yun yung isang deception ng kaaway. And again, I can easily relate with that dahil usually tayo po dahil because we're human, mabilis tayong mapako ang ating atensyon sa mga bagay na nangyayari. You know? Lalo na kung hindi maganda, lalo na kung ito ang yumayanig sa atin. Pero, galing sinabi ko, sa halip na ituon natin ang ating tingin, ang ating atensyon sa mga bagay na nangyayari ngayon, pwede pa rin tayong magtuon ng ating paningin kung ano ang pwedeng mangyari sa hinaharap, lalong-lalo na pag tayo humahawak sa mga pangako ng Diyos. Now, again, it's not easy to rejoice in the midst of all the trials and the troubles na nakapaligid sa atin. But we can always rejoice looking ahead. Ahead of what? Ahead of what waits us in the future. Kung ano yung nag-aantay sa atin. Ano yung nag-aantay sa atin? The Bible says, nang binasa natin, it's the joy of obtaining the outcome of our faith. Yung kagalakan na makamta natin kung ano ang nag-aantay na magiging bunga ng ating pananampalataya. Nawa po hindi mawala sa ating isipan. Never lose sight of what lies ahead. Alam nyo, ang pangkasalukuyan po nating mga pagsubok can take our eyes off the prize that awaits us. Yun po ang isang deception na pwedeng mangyari doon. Kayang-kayang tanggalin ng ang ating mga mata mula sa mga pangako ng Diyos at mga magandang bagay na kanyang sinabi sa kanyang salita dahil lamang tayo nakatuon sa mga bagay na nakikita natin at nangyayari ngayon. Alam nyo, ngayon po, ang buhay natin ngayon, ito po ay masasabi kong isang parang paaralan. This is the school in which God trains us. Ito'y isang paaralan kung saan ang Diyos po ay tinitrain po tayo sa ating mga buhay, lalo na po sa mga bagay-bagay na nangyari para sa hinaharap. What we are going through right now, this is actually a training of God. How we respond or how we react, it depends kung ano ang ating pananaw sa mga bagay na yon. At alam po ninyo, whether we like it or not, ang mga pagsubok po ay ilan lamang sa mga tools at mga textbook ng Panginoon na ginagamit sa kasalukuyan upang tayo ay matuto. Okay? Now, bago tayo pumunta doon sa pagtingin sa whatever awaits us in the future, siguro gusto ko na magbigay ng counting bagay at mabilis, patungkol po sa mga pagsubok. Gayong sinabi ko, ang pagsubok po ay isa lamang sa mga tools ng Panginoon at textbook. And one thing I'd like to say about trials is this: the trials meet needs. Alam nyo, ang mga pagsubok na dumarating po sa atin, kaya sabi doon sa kaninang binasa natin, if necessary, may binanggit po ron, na if necessary, doon sa talata na binasa natin kanina, doon sa verse 6, na mga pagsubok na ito, if necessary ay dumarating. Ibig sabihin, may mga pagsubok na ang purpose nito is to discipline us, kung tayo man po ay namamali ng mga pagpili. Another reason or another purpose is that to prepare us for spiritual growth. Tayo po ay inihahanda ng mga pagsubok para sa ating paglago. And sometimes, yung din pong pagsubok ay ginagamit din ng Diyos to prevent us from sinning. Gaya ng sinabi ni Pablo sa 2 Korinto, 12 kabanata, yung thorn in the flesh, inallow ni Lord na dumating yon. Bakit? Huwag na siyang yumabang, so to speak. We don't always know the need that are being met every time dumarating ang mga pagsubok. Pero we can always trust God to know and to do what is best. Yun ang maganda. So pangalawa, sabi natin, trials meet needs. Pangalawa, trials are not easy. Admittedly. Sabi doon sa binasa natin again, doon sa verse 6, that yung mga trials would grieve us. Okay? And kung sasabihin natin, kung i-deny natin yung mga trials at yung mga mga nangyayari sa atin ay hindi masakit sa ating kalooban, not painful, then we make them even worse.
We deny the reality. Again, we always say, we do not deny the reality. May mga pagsubok, may sakit ngayon na lumalaganap, may mga namamatay, may pagkukulang ngayon sa pananalapi, at kung ano pa. These are the realities, and we do not set them aside. Pero ang maganda nito is that if we will only accept that there are difficult experiences in life and not put on a brave front to appear more spiritual, then I do believe we will have the wisdom to respond to any trials that we face. Okay? Kasi minsan po tayo mga Kristiyano, meron tayong, we wear a mask. Pag nakakita tayo ng mga tao na going through some testings and trials, ikaw naman, ang hina ng pananampalataya mo. Wala ka man, ganyang bagay lang. It make things worse. Lalo pang nagpapalala ito. We're not helping them, actually. At minsan, kailangan lang natin is, i-admit din natin na may mga masasakit na karanasan tayong nararanasan. And sometimes, napakadali pong magbigay ng payo sa iba kung tayo ay wala doon sa sitwasyon nila. Pero subukan natin tayo ang dumaan doon at subukan din natin ngayong payuhan ang ating sarili. So kaya kailangan maintindihan natin. Pangatlo, trials are varied. Merong sinabi ron, the various trials. Ibig sabihin, iba-iba ang mga pagsubok. Hindi natin pwedeng i-kategorya ito na pare-pareho lang. At hindi nangangahulugan na kung napagtagumpayan mo yung isang pagsubok, pagtatagumpayan mo na rin yung iba dahil iba-iba nga ito. Pero ang maganda rito is that ang Diyos, siya ang nagmamatch ng mga pagsubok na ito depende sa ating kalakasan at sa ating pangangailangan. So in short, ano man kulay mayroon ang araw ninyo ngayon? Maring we say that we are experiencing a Blue Thursday o a Red Friday o whatever. Ang Diyos po, ang kanyang mayamang biyaya, the grace of God is always sufficient to meet our needs. Paapat, the trials are controlled by God. That's the best thing that I love. Ang mga pagsubok po ay kontrolado ng Panginoon. Meron po doon sinabi that in a little while, ibig sabihin ng in a little while, sa kaunting sandali, ibig sabihin, again, matatapos din yan. At pagka po tayo ay inallow ng Panginoon, if God would permit us to go through the fire, always remember, ang kanyang mata ay nandoon sa kanyang orasan at ang kanyang kamay ay naroon sa thermostat. Ang thermostat po, yan po ang nagdidikta ng init at lamig ng ating paligid. So, sa mga taong rebelde, usually, nagre-restart ang clock. Imbis na matapos na, nagre-restart. Kaya sabi ko, paborito nilang awiting di na natuto. Okay? Pero para doon sa mga sumusunod at handang magpasakop sa kalooban ng Panginoon, ang pangako naman niya, He will not allow us to suffer 1 minute more. Now, what is important dito sa pinag-aaralan natin is simply this. We learn the lesson He wants to teach us. Yun po ang importante yun. Na matutunan natin anuman ang gusto ng Panginoong ituro sa atin. And that at the end of the day, we would give the glory to God. Kaya po nasabi ko that joy comes, ang kagalakan po, ay dumarating kapag nakikita natin kung ano ang nakalaan sa hinaharap sa halip na kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan. Now, and just to end this and sort of a call to action, I'd like to read and quote sa New Living Translation ng Hebrews chapter 12, yung ikalawang bahagi ng verse 1 hanggang verse 2. Marami po sa atin ay napakapamilyar na rito. Sabi po dyan, and let us run with endurance the race that God set before us. So yun ang una, let's run the race with endurance. Ibig sabihin, hindi pa bilisan ito ng takbo, kundi, patagalan ito. Pero, syempre, kailangan mo rin maging mabilis. But at the same time, dapat may consider, hindi ito sprint. This is a marathon. So, the Bible says that let us run with endurance the race God has set before us. Verse 2, sabi ito, we do this. How? By keeping our eyes on Jesus. That's the second call of action. We keep our eyes focused on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Now, listen to this. Ito yung susi. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame, and now he is seated in the place of honor beside God's throne. Now, let me say this.
Jesus knew the suffering that he will go through. Jesus knew what will happen. What will he do or what he must do to pay the penalty of our sin? And yet, sa halip na tignan niya yung shame, sa halip na tignan niya yung cross, sa halip na tignan niya yung mga pasakit na dadanasin niya, yung kahihiyan at panlalait at paninira ng tao sa kanya, hindi yun ang tinignan niya. Kundi ang tinignan niya is what? The joy that was set before him. And what was that joy set before him? Ang nakita po ng Panginoon ay hindi yung krus. Ang nakita niya is beyond the cross, which is tayo, mga tao na magbabalik loob sa Kanya at makikipag-ugnayan sa Kanya. At yun ang nagbigay ng kalakasan sa Kanya. At gaya po ng Panginoon, pwede rin po natin gawin yun. Sa halip na ito natin, tingin natin sa mga nangyayari ngayon, ituon po natin ito doon sa mga pangako ng Panginoon, the outcome of our faith. And I do believe with this simple thing, we can be sustained, and we can overcome whatever trials that come our way. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita na patuloy nagbibigay ng kalakasan sa amin. Hindi po namin maintindihan madalas kung bakit nangyayari mga bagay-bagay, pero ikaw na rin ang may sabi na ang aming pananampalataya ay iyong sinusubok. At nang sa ganon, pag natapos mong subukin ang aming pananampalataya, na higit pa kaysa ginto at pilak, ito ay magbibigay ng kalwalhatian sa inyong pangalan. Salamat din po, Panginoon, at dalangin ko ang aking mga kapwa mananampalataya na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Aking pong dalangin, Panginoon, na makita namin ang mga pagsubok na ito with the right perspective, O God. Not for us to be destroyed, not for us to be punished, O God, but for us to grow, for us to level up to the next point of our walk with you. Lord, I even pray, Panginoon, that we would always fix our eyes on the finish line. We would look at Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him into the cross and despised the shame, and right now seated on the right hand of God. This we ask in Jesus' name. Amen. Now, also, nais ko pong ipanalangin yung mga taong sa kauna-unahan po yung pagkakataon ay nakasama namin. Marahil po, sinasabi nyo, Pastor, hindi ko kaya, kailangan ko ang tulong ng Diyos. Now, actually, tama ka, kailangan natin palagi ang tulong ng Panginoon. At gusto kong anyayahan ka sa isang maikling panalangin na nagsasabing ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa ating ugnayan o ang relasyon natin sa Panginoon. Dahil siya din ang magbibigay sa atin ng pananampalataya at kalakasan. So kung nais mong tanggapin si Jesus sa buhay mo ngayon, sundan mo ang maikling panalangin na ito na nagbumula sa iyong puso at bigkasin mo sa iyong labi. Sabihin natin, Ama sa langit. Tama, sabihin po ninyo, Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, kinikilala ko na kung wala ka, ay wala rin po akong magagawa. Kaya ibinubukas ko ang aking puso at inaanyayahan si Jesus na pumasok at maging Panginoon ko at tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran at sa bagong buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Huwag niyo kung pinanalangin niyo po ang panalangin na yan, ay nais ko po kayong i-congratulate sa araw na ito because you made the best decision of your life. At nais ko po kayong paalalahanan din sa inyong pasimulang paglakad sa Panginoon. Maghanap po kayo. Kung kayo po ay malapit sa amin, meron pong tayong palaging ipinapalabas ng mga live streamlining about the services. O kaya pagkatapos na itong lockdown, hanap po kayo ng malapit sa inyo na church kung saan ipinapangaral, ipinapahayag ang purong-purong salita ng Panginoon para kayong matulungan sa inyong paglakad. So, muli natapos na naman po ang ating maikling oras. Again, ang daily devotion prayer po natin ay supplement lang, pandagdag lamang sa inyong mga personal na mga devotion. So, hanggang sa muli, ito po si Pastor Sunny ang nagsasabing kayong lahat ay pinagpala ng Diyos at kayong lahat ay pagpapala sa iba. Magandang umaga po.